November 2013 nang hagupitin ang Pilipinas ng isa sa mga itinuturing na pinakamalakas na bagyong naitala sa kasaysayan ng buong mundo, ang Typhoon Haiyan o ang bagyong Yolanda. Nakaapekto rin ito sa iba pang bahagi ng Southeast Asia, pero sa Pilipinas ito nag-iwan ng pinakamalalang pinsala. Nagsimulang mamuo ang bagyo noong November 2, 2013, ilang daang kilometro ang layo sa silangan-timog-silangan ng Pohnpei sa Federated State of Micronesia. Noong November 3, naging tropical depression ito. Idineklara itong tropical storm at pinangalangang Haiyan noong November 4. Mabilis itong lumala at naging typhoon noong November 5 at pagsapit ng November 6, itinuring na itong super typhoon ng Joint Typhoon Warning Center. Nakapasok din ito ng Philippine Area of Responsibility sa araw na iyon at tinawag ng Bagyong Yolanda. Nagpatuloy ito sa paglakas at noong November 7, umabot ng 230 kilometers per hour ang maximum sustained winds nito. Umabot pa ng 285 kilometers per hour ang sustained winds nito bago naglandfall sa gitnang bahagi ng Pilipinas. Nagtaas ang pag-asa ng Public Storm Warning Signal number 4, ang pinakamataas na warning sa Biliran Island, Eastern Samar, Leyte, Northern Cebu, Metro Cebu, Samar at Southern Leyte. Pagsapit ng November 8, lumawak pa ang lugar kung saan nakataas ang Public Storm Warning Signal number 4. Nasama rito ang ilang lugar sa Southern Luzon. Dahil sa pagtama nito sa kalupaan, bahagya itong humina, bagamat nanatili itong malakas na bagyo. 4 na beses itong naglandfall habang tumatawid ng Visayas. Naglandfall ito sa Daan Bantayan, Bantayan Island, Concepcion at Busuanga Island. Nagdulot ang bagyong Yolanda ng malaking sakuna sa maraming lugar sa bansa, lalo na sa Visayas at partikular sa isla ng Samar at Leyte. Isa sa mga pinakanaapektuhan ng bagyong Yolanda ang lungsod ng Tacloban. Nag-iwan ng bagyo ng malaki at mabigat na pagkasira sa buong lungsod. Nabunot ang mga puno, tuluyang nasira ang mga kabahayan at iba pang mga infrastruktura. Sa pagtataya, halos 90% ng mga istruktura sa lungsod ang napinsala o tuluyang nasira. Maging ang airport ay nasira dahil naman sa daluyong o storm surge na umabot ng 5 metro o mahigit 16 na talampakan ng taas. Ang pinakanakapanlulun mo rito ay ang mga patay na naiwang nakakalat sa mga kalsada. Sa huling tala, hindi bababa sa 6,300 ang namatay. Naiulat na nagkaroon pa nga ng insidente ng nakawan at karahasan matapos ang bagyo. Nagmistulang pilay ang lokal na pamahalaan. Dahil dito, nagdeklara si Pangulong Benigno Aquino III ng state of emergency sa Tacloban. Sa kabuuan, umabot ng 4 na milyong taong nawalan ng tirahan. At hanggang sa ngayon, mahigit sa 1,000 sa mga namatay ang hindi pa rin natatagpuan. Nagkaroon pa nga ng kontrobersiya habang hinaharap ng bansa ang iniwang pinsala ng bagyong Yolanda. Nakasentro ang isyu sa pondo para sa rehabilitasyon ng mga naapektuhang lugar. Ito ang tinaguriang Yolanda Funds na sinabing nagamit sa maling paraan. Pero noong 2019, sinabi ng mismong Department of the Interior and Local Government sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte na na-liquidate na ang 85% o 3.455 billion pesos ng 4.059 billion pesos na Yolanda Funds. 10 taon na ang nakalilipas mula ng padapain ng Typhoon Yolanda ang iba't ibang lugar, partikular ang Tacloban. Sa loob ng nagdaang dekada, unti-unting nakabangon ang mga naapektuhang komunidad. Nagbalik ang komersyo. Muling naitayo ang mga nasirang bahay at mga gusali. May mga itinayo na ring mga bagong istruktura.
Isa na rito ang 18 kilometro na seawall na itinayo sa kahabaan ng baybayin ng nagsisilbing proteksyon laban sa daluyong. Inalis na rin ng lokal na pamahalaan ang mga komunidad ng mga barong-barong sa may baybayin. Ito rin ang mga komunidad na labis na naapektuhan ng bagyo. Inilipat sa mas ligtas na relocation site ang nasa 14,000 pamilya. Sa takbo ng buhay ngayon sa Tacloban, masasabing nakaabante na ang mga taga roon mula sa sakunang naranasan nila noong 2013. Pero nakaabante man sila, malinaw na hindi pa rin sila nakakalimot. Ayon nga sa mga biktima ng bagyong Yolanda, ito ang mga klase ng pangyayaring mahirap talagang malimutan. Sa isang banda, mas makabubuti nga sigurong manatili ito sa kamalayan nila at maging ng iba pang mga Pilipino sa buong bansa para magsilbi na ring gabay at paalala.